Kyrie Irving, nagtamo ng ACL injury. Ito na kaya ang pipigil sa maximum contract extension nito? At Anthony Davis, maglalaro pa kaya sa natitirang season? Sa kabila ng matinding dagok na hinaharap ngayon ng Dallas, nananatiling positibo si Kyrie Irving. Nang unang masaktan ang kanyang kaliwang tuhod matapos sumalubong sa depensa ng Sacramento Kings, unang inakala na ito ay isang hyperextension lamang. Pero kalaunan, nakumpirma na napunit ang ACL nito at inaasahang aabutin ng 6 hanggang 9 na buwan ang kanyang recovery. Dahil dito, tapos na ang kanyang season at posibleng hindi rin siya makapaglaro sa simula ng 2025-2026 NBA season. Bago ang injury, naglalaro si Irving sa isa sa kanyang pinakamagandang season sa NBA. Sa edad na 32 years old, nag-a-average ito ng 24.7 points, 4.8 rebounds at 4.6 assists per game, habang may 47.3% shooting percentage. Matapos ipagpalit si Luka Doncic, si Kyrie Irving na ang bumubuhat sa Mavericks ngayong season. Pero ngayon, mukhang mapipilitan na silang itank ang season matapos mawala si Irving sa injury. Isa sa pinakamalaking dagok para kay Irving ay ang posibilidad na mawala ang kanyang malaking kontrata. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, nakatakda sanang makakuha si Irving ng maximum contract extension mula sa Dallas bago ang kanyang injury. Malaking pagkawala ito para sa Dallas Mavericks dahil ginawa ni Kyrie Irving ang lahat. Nakapasok siya sa kanyang ika-9 na All-Star team at malapit na siyang makakuha ng max contract. Kung iisipin daw natin ang mga pinagdaanan niya mula sa kontrobersya noong 2020 at 2021 hanggang sa hindi niya pagpapaturok ng COVID vaccine, naibalik niya ang kanyang reputasyon sa nakaraang 2 taon. Isa siya sa mga pinakamahusay na manlalaro sa NBA ngayon. May player option si Irving para sa 2025-2026 NBA season na magbibigay sa kanya ng pagkakataon na lumabas sa kontrata at maging free agent ngayong summer. Posible sana siyang pumirma muli sa Dallas Mavericks ng 4-year $240 million deal na tataas ng halos $20 million kada taon. At ngayon, kailangan ng Mavericks na maging matalino sa kanilang desisyon. Posibleng hintayin muna nilang makabalik si Irving bago magbigay ng bagong kontrata. Dahil mawawala siya sa malaking bahagi ng susunod na season, malamang na i-opt-in niya ang natitirang taon ng kanyang deal. Kaya magkakaroon pa ng isang pagkakataon ng Mavericks na suriin ang kanyang halaga bago siya bigyan ng extension. Ngunit sa tingin ko, wala nang ibang pagpipilian ang Mavericks kundi mag-invest kay Kyrie Irving at umasang babalik siya sa dating forma. Bilang isang 9 times All-Star, NBA champion at 3 times All-NBA player, malaki ang tsansa niyang makabalik ng malakas dahil hindi ito ang ending na kanyang inaasahan. Sa kabilang banda naman tayo, may balita na rin na posibleng hindi na maglaro si Anthony Davis sa natitirang bahagi ng season. Hawak pa rin ng Mavericks ang pang-10 pwesto sa Western Conference. Pero dahil sa pagkawala ni Irving, mas mahihirapan silang pumasok sa play-in tournament. May posibilidad na rin na piliin ni Anthony Davis na wag nang maglaro sa natitirang bahagi ng season, lalo na dahil sa kanyang injury history. Kung wala naman silang malakas na tsansa sa titulo, posibleng mas piliin niyang wag ipilit ang sarili para lamang sa play-in tournament. Sa huli, mukhang hindi pa tapos ang malas na dinaranas ngayon ng Dallas Mavericks. Matapos ang isang napakalaking trade, ngayon ay tila bumagsak palalo ang kanilang hinaharap. Ano kayang masasabi natin sa Mavericks mga chong matapos nilang pakawalan si Luka Doncic? Mag-comment lang sa baba at pag-usapan natin yan. Thompson gambled going after it and to the basket. Davis put back jam and